Sa ating pagpapatuloy ng ating review para sa araw na ito, kanina ating natalakay yung patungkol sa ano yung ating mga house rules, and then mga pinag-usapan din natin kanina yung patungkol naman sa submission ng mga requirements. No, katulad ng nabanggit natin, napakadaming mga changes, napakadaming mga panibagong mga patakaran na pinalabas ang Committee of Examiners for Massage Therapy or CEMT ng Kagawaran ng Pangkalusugan. So ngayon naman, sa ating pagpapatuloy ng ating refresher course, ang ating namang pag-uusapan ngayon ay patungkol sa, and by the way, skip lang po natin yung massage application o massage practice. Tayo muna tutungo muna sa fundamentals of massage. Ano yung mga talakayin sa fundamental of massage na dapat nating malaman, dapat nating maunawaan, at katulad na banggit natin, this is just a refresher course. So sasariwain lang natin yung mga na-discuss natin kamakailan patungkol sa mga bagay na ito. Nating slide ay fundamental concepts of massage therapy. Ito ay matatagpuan sa pahina 116 hanggang sa 142 ng inyong manual. So ano po ang andito po? Ang learning objective ng talakay na ito ay para magkaroon ng kaunawaan patungkol sa history ng massage. Ito ay nagsimula mula doon sa una-unang panahon na kung saan ay daan-daang libong taon ang nakalipas, na kung saan ay pinagmulan ng ating pagmamasahe hanggang sa mga pangyayari no, sa local setting, ika nga. At ang sumunod naman ay comprehensive, magkaroon ng comprehensive, makomprehend, ang effects ng pagmamassage, no? Ano yung epekto ng pagmamasahe, at kabilang na rin dito ang talakay natin sa indications and contraindications. At magkaroon tayo ng kaunawaan kung ano ang distinction ng wellness massage over and above doon sa ika nga therapeutic massage. Pasadahan lang natin ng kaunti yung ating definition of terms. Ayurveda is a Sanskrit term that means Ayur meaning life, and Veda is about knowledge, no? So the knowledge of life, ika nga. Contraindication refers to the presence of a disease or physical condition that renders the usual manner of therapy undesirable. And yung term na healing is a transformative process of regaining and attaining good health once again, no? So yun po ang purpose po nun. And then ang sumunod naman ay indication denotes the suitable therapeutic treatment for a given situation or condition. Ito po yung kung saan ay indicated or minumungkahi po yung pagmamasahe. And then ang massage naman ay massage is a healing method that encompasses a variety of techniques, primarily using the hands, fingers, forearms, knees, elbows, and tuloy tayo sa ating definition of terms o yung mga katawagan natin. Massage derives from or is derived from the Arabic word massa, meaning to touch, feel, or handle. But if you look at it very very closely, maraming pong posibleng dahilan o posibleng ika nga mga root word na kung saan nagsimula po o nagmula po ang salitang massage. Ano naman ang miscellaneous effects? Kung meron tayong tinatawag na physical effect o physiological effect, meron din tayong tinatawag na miscellaneous effects. At ito ay patungkol doon sa ano yung effect ng pagmamasahe, hindi lang sa pangatawan ng tao, kundi maging sa kanyang kaisipan, no? sa kanyang psychological na make-up, ika nga. Okay, yung physiological pertains to activities that impact the organs, systemic functions, irrespective of any specific disease. Okay, ang shiatsu naman ay ito ay isang salitang Hapon na pinagsamang dalawang salita o dalawang kataga, no? Pag sinabing shi meaning finger, atsu meaning pressure, kaya yun nabuo ang salitang shiatsu. At ang TCM naman, ito ay traditional Chinese medicine. Ito ay tinatawag na ito yung kaparaanan ng panggagamot, no, sa nagmula po sa China, libo-libong taon ang nakalilipas. Ngayon, tutungo tayo sa ating pag-uusap tungkol doon naman sa history ng massage. Ano yung history? Saan ba nagsimula? This is going to be just a comprehensive na presentation, no, patungkol doon sa saan nagsimula ang masahe, no? Ika nga dito, Ayurveda has been practiced in India for over 3,000 years, and its practice in China may not have same historical timeline. Okay, so ibig sabihin yung sa Indian
method of healing, ika nga ay nakalipas ng 3,000 taon na kung saan ito ay naging kabahagi no ng kaparaanan ng panggagamot. At ang sumunod naman ay yung TCM. Ito naman ang TCM, ito ay ika nga rito yung traditional Chinese medicine ay nagkaroon ng parang naging kilala po siya no 200 BC, that means 200 years before Christ. And yun ay ito ay nagkaroon ng maraming pong pinagdaraanan po ito hanggang sa nagkaroon sa na officially no sa pamamagitan ng ang tawag noon yung kasulatan no Huangdi Nijing. Ito yung Yellow Emperor's Inner Canon no. Ito ay nagkaroon po ng pagpo-formalize ng ganitong pamaraan ng kagalingan. Okay. Ang sumunod naman ay ang massage became established in Japan during the 6th century after death. No? So pagkatapos, was influenced by various techniques and practices from different cultures. No? Kaya yung shiatsu ng Japan ay, kung maalala ko nung nasa Japan ako nung nakalipas ng mga taon, no? Ako ay kumukuha ng aking master's degree in public administration, at habang ako ay nag-enroll no sa isang shiatsu program, and then habang kami ay nagkakaroon ng balik-taktakan patungkol sa shiatsu, may interrupt na isang Chinese person, isang scholar, probably galing sa China, at siya ay nakipag-argue sa amin. Sabi niya yung pina-practice daw na Anma massage ng ng Japan ay galing sa China, yung gano'n, no? So pero kung yun nga, tulad nung nabanggit dito kanina, ay fusion po yan ng iba't ibang mga kapanahunan sa iba't ibang kultura, no, hanggang sa nakarating ito ng Japan. Okay. So pati sa Greece din naman po, no, mayroon ding mga healing technique na nagmula sa Griego, at ito ay pinasikat na isang mama nagngangalang si Hippocrates, no. Siya yung key physician na nagturo po na paano po pwedeng gamitin yung pagmamasahe sa panggagamot, no. Kaya ayun po, may turing din po siya the father of Western medicine, no, sapagkat yung kanyang contribution patungkol doon sa medical knowledge and practice doon sa kanyang kapanahunan. Okay? So tuloy tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin era naman po. Ito tungo naman tayo yun sa dalawang personalidad na kilalang kilala, no? Si Per Henrik Ling. Si Per Henrik Ling is isang Swedish physiologist at gymnast instructor. At siya yung nag-introduce ng Ling system. Yung Ling system na yan ay kaparaanan ng panggagamot, no? Ito ay parang bilang tugon doon sa mga physical na mga stressors o stresses na pinagdaraanan ng kanyang mga estudyante, no? Upang sa gayon ay maibsan yung kanilang nararamdaman. So nag-introduce po siya ng Ling system, at ito ay mayroong bahagi po ng pagmamasahe. At ang sumunod naman ay ang mamang ito na si Dr. Johann Mesger. Who is Dr. Johann Mesger? Si Dr. Johann Mesger ay isang Dutch physician na nag-introduce ng mga salitang effleurage, pretissage, and taputment. Ayun po. Kaya po sila po yung dalawa po, no? Si Per Henrik Ling, siya naman ang formally nagkaroon siya ng program na po yun, ang kaparaanan po niya para ma-alleviate yung mga nararamdaman ng kanyang mga mag-aaral. And then si Johann Mesger naman isang doktor na siya yung nag-coin, no? Nagbigay ng mga katawagan sa iba't ibang mga massage strokes, particularly effleurage, pretissage, at ang taputment. Ayan, sa Pilipinas, sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, that was in 1975, ay nilagdaan ni dating Pangulong Marcos ang Presidential Decree 856 o kilala bilang the Code of Sanitation of the Philippines. At sa Chapter 13 ay matatagpuan ang patungkol sa massage and sauna bath establishment. So ang buong section na ito ay pinag-usapan yung ano ang mga requirement, ano yung mga bagay-bagay na dapat maging kaakibat doon sa pagse-set up, no, ng mga
sauna and sauna bath establishment noong araw, no. Meron pong pag-uusap patungkol po sa manggagawa, subalit hindi po siya masyado na balangkas na maayos. Kaya umabot noong 2010 ang DOH ay naglabas ng amendment, no. Ito ay amendment ng Implementing Rules and Regulations ng PD 856 na kung saan ay na doon na, no, mas nilinaw ng DOH kung ano naman ang bahagi, ano naman ang mga patakaran patungkol doon sa paglilisensya. Yun yung ginagawa natin ngayon patungkol doon sa paghahanda ng mga mag-aaral upang sila ay dumaan sa mga pagsusulit at sila ay eventually magkaroon ng kanilang certificate of registration. Ayan, so ano yung highlight po niyan? Ang highlight po, tulad na sinabi po natin na matagpuan doon sa section 5 ng nasabing AO ay patungkol doon sa papaano gagampanan na isang professional massage therapist ang kanyang gawain bilang massage therapist. Yeah. Okay, tuloy po tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin ano yung effects of massage, no? So there are two effects of massage, the physiological effect and the psychological and miscellaneous effects. Katulad na banggit natin kanina sa mga katawagan, pag sinabing physiological, yung epekto doon sa pangangatawan ng tao, at yung psychological naman, o sometimes being called as miscellaneous effect, ay ano naman yung kanyang nararamdaman, no, sa bahagi po ng kanyang psikolohiya. Ayun po. So ano ang halimbawa, no, meron tayong mga sa susunod na talakayin natin, pag-usapan natin yung effect ng pagmamasahe doon sa circulatory system. So ayun po, no, ang common na nangyayari ay nagkakaroon ng dilation. Ibig sabihin po ng dilation lumuluwag po, no? Lumuluwag po, nagre-relax po yung mga blood vessels, and then ibig sabihin po noon ay gumaganda yung daloy ng dugo. And then because maganda yung daloy ng dugo, wala masyado siyang walang compression, no, walang choke point na sinasabi, kaya nagkakaroon ng pagbabawas ng blood pressure, and then naging maayos at malaya ang pagdaloy ng mga nutrients, no, na sa katawan ng tao because of the enhancement of the movement of the blood in the circulatory system. Ang sumunod naman ay ang pagtulong niya, kasi yun nga, katulad ng pagganda ng pagdaloy ng dugo ay gumaganda din yung mekanismo na kung saan ang mga waste products ay nai-eliminate, no, sila po ay naaalis, no. Kaya yun po, and then yun, reduces the heart and pulse rates, and then nagkakaroon ng pagdami ng mga red blood cell o ng RBC, at ganun din po yung white blood cell o yung WBC count. Ang sumunod naman ay ang bahagi po ng lymphatic system. Ano yung matatagpuan natin sa lymphatic system? Okay, tulad na banggit natin kamakailan, pagdating sa circulatory, yung pag-circulate ng dugo, pagdating naman sa lymphatic, ito naman ay ang patuloy na pagkilos ng mga pangontra ng ating katawan laban sa mga harmful na mga microorganisms. At dahilan po dyan, dahil sa pagmamasahe po natin ay nagkakaroon ng pag-ayos ng pagdaloy ng lymph na sa buong sirkulasyon ng katawan, nagkakaroon ng reduction ng edema, and then nag-decrease yung weight, yung bigat ng pasyente, no, ay ito ay nagkaroon ng of course ng pagkagaan, no, kasi nabawasan nga po yung edema. At ang sumunod naman makikita natin dito ay yung pag-increase ng skin temperature, no? Because nagre-reduce na po yung skin at gumaganda yung nagno-normalize yung body temperature. And then of course gumaganda yung skin condition. Ang isang dahilan ng pagganda ng skin condition ay yung pag-improve o pag-stimulate ng mga oil glands, no? Sila yung nagmo-moisturize ng balat, and then ang kasunod po niyan ay naiiwasan o nababawasan yung panunuyo, ika nga. Okay. So tuloy po tayo. Ang physiological effect naman, nandito naman, no, ang effect doon sa nervous system. So ang ating pagmamasahe nagdudulot ng pagbabawas, no, ng stress at ng pagkakaroon ng anxiety, no, ng pagkabalisa. And then because of that, ang pasyente natin ay nagkaroon ng kakayahan na medyo ma-relax, no? Hindi na po siya naging
balisa sa buhay, and then nagkakaroon ng pag-decrease ng beta wave, yung kanyang minsan kasi yung hyper, no, paging hyper, nababawasan na po siya. And then yung kanyang kakayahan na ma-relax sa pamamagitan ng pagdami po ng delta wave, no, pag-increase ng delta wave, no, ito yung kakayahan na magkaroon ng kapahingahan. At yung kanyang mga sensory receptors, yung mga sensory, yung sensitivity ng ating pasyente ay nagkakaroon ng activation. So madali siyang mag-react at madali siyang yung naiiwasan yung pagkakaroon ng pamamanhid, ika nga. Okay. So tulad nung sinabi natin, ito naman tayo ngayon sa endocrine system. Ano yung ating matatagpuan sa endocrine system, no? Dito sa endocrine system, nagkaroon ng pagdami ng yung dopamine level. Ito ay nagbabawas ng stress or depression na nararamdaman ng mga tao na dumadaan sa mga iba't ibang mga hamon sa buhay. At ang sumunod naman ay yung pag-increase ng serotonin level, at ito naman ay yung ito yung parang pinaka painkiller ng ating katawan, no? Because of that, nababawasan na yung kanyang pagiging sensitive doon sa mga pain, ika nga, no? And then as a result, nababawasan na yung paggamit ng mga analgesic. Alam naman ba natin, pag analgesic, yun ay yung mga chemical elements na siyang nagkokos na maging manhid tayo sa mga pain na nararamdaman natin sa ating pangangatawan. Okay, ang sumunod naman ay ang sa muscular system. So ano yung physiological effect doon sa muscular system, no? Pagdating sa pagmamasahe, naiibsan yung mga tensyon na nararamdaman sa mga muscle, nagkakaroon ng relaxation, ika nga, and then naiiwasan yung soreness at yung pagkahapo na nararamdaman ng isang tao. At ganoon din po, because of that, no, because of the manual manipulation, ika nga, particularly with the use of yung ating effleurage, lalo na, no, yung effleurage or even yung peptides ay nagkakaroon na paghihiwalay ng mga muscle fibers, kasi pagka ito nagkabuhol-buhol, ito yung sanhi ng pagkakaroon ng muscular tension. And then of course yung range of motion, no, pag sinabi nating range of motion, ito naman yung bahagi sa katawan ng tao na yung kanyang mga extremities ay madali niya mamanis, madali niyang maikilos. So, ayun po ang makikita po natin dito na benepisyo po ng pagmamasahe sa bahagi po ng muscular system. So, next one in the list is the patuloy sa sa muscular system, nagkakaroon ng improvement ng balance and posture. Okay, so gumaganda yung tayo ng isang tao, and then yung kanya tulad nung kakibat ng ating range of motion or ROM, yung kanyang flexibility, yung kanyang kakayahang maikilos, yung kanyang katawan ay mas gumaganda at naging maayos. And then ang mga panghihina sa mga muscles ay naibabalik, no, na-restore, no? Ayun po ang masasabi po natin patungkol dun sa physiological effect ng ating pong muscular system. At ang susunod naman sa respiratory system. If you remember during our discussion in the past, pag sinabi natin respiratory system, ito yung kakayahan ng tao ng paghinga, no? Kaya mahalaga po yung paghinga sapagkat ang tao hindi po maaaring mag-survive, no, lasting more than 60 seconds, hindi po siya mabubuhay kung wala pong hangin, no? Wala pong pumapasok na oxygen at wala pong na-expel na carbon dioxide. So, ayun po, tulad na banggit dito, reduces the respiratory rate, and then tumitibay, no, sa pamamagitan ng pagmamasahe yung respiratory muscles, and then yung naiibsan yung atake ng asthma kung ang patient ay prone siya sa mga ganitong uri ng karamdaman, and then yung pag-increase ng fluid discharge, no, yung mga plema na sa baga ay naiibsan din. So ayun po ang makikita po natin na major mga benefit, no, ng pagmamasahe, lalo na sa bahagi po ng respiratory system. At ngayon tutungo naman tayo sa digestive system. Ano naman effect ng pagmamasahe sa digestive system? Number one, it helps improve evacuation of the colon. Alam natin, no, na pagka hindi maayos yung pag-discharge, no, pag-eliminate ng mga toxic material sa ating tiyan, ay ito'y nagdudulot ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, no. Halimbawa diyan ay mga yung colon cancer and so on and so forth, no,
naiibsan yung constipation, yung kahirapan ng pagdudumi, and then nare-relieve yung intestinal gas, no, yung colic na sinasabi, and then nai-stimulate, no, pag sinabing nai-stimulate ay napapagana na maigi yung digestive system, yung ating yung pag-digest ng mga pagkain na normal nating kinakain. Okay, ang sumunod naman dito sa ating pag-aaral ngayon as a review ay yung physiological effect ng pagmamasahe doon sa urinary system. So what is the first thing that we can find here? The first thing is yung kanyang output ng pag-ihi ay naging mas maayos, and then yung kanyang excrete, pag sinabing excrete, ito yung pagtanggal, no, ng mga ng mga metabolic wastes ay lalong gumaganda. And then what else can we find here? Okay, so yun naman po pala, no. So dadalawa po na mga physiological effect, no, na nasa urinary system ay ating matatagpuan dito, no. So yun po mga kasama ang mga iba't ibang mga benefit na makikita natin sa bahagi po ng ating physiological system, no, nabanggit na po natin kanina. Kaya ngayon tutungo tayo ngayon sa next topic, and as we said, this is just a refresher, no, mabilisan nating tinatalay para lang na i-remind tayo patungkol doon sa mga iba't ibang mga effects, no, ng pagmamasahe. And here we are, ang ating dalawang topic ay yung sa physiological and then sa psychological. Now we will be moving on to the next slide. Tingnan po natin. Okay, so ang sumunod naman ay matutunghayan natin yung psychological effects of massage, no. Tingnan po natin kung ano po ang nilalaman po niyan, no. So again, tulad ng bagit natin, ang benefit ng pagmamasahe ay dadalawa, nasa physical at nandoon din po sa psychological or miscellaneous effect, ika nga. So ano ang mga nandoon narito, no. So una sa lahat, ito ay patungkol sa pagkakaroon ng impact doon sa mental and emotional well-being. Kaya nga madalas marinig natin, di ba, may mga tao na pagka minasahe at naranasin nila yung ganda o sarap ng pagmamasahe, nagkakaroon po sila ika nga na parang addiction, no? Parang hinahanap-hanap na nila. Totoo po yun kasi ang ganda po na effect po ng pagmamasahe. Now, massage therapy does not only have physical benefit but also significant, no, matindi po niyang effect sa psychological well-being ng ating po mga pasyente. So ano-ano po 'yon, no? Number one, ito ay nagbabawas ng pagkakaroon ng kapaguran, no, ng fatigue, at nag-i-increase, no, lumalakas yung kanyang yung kanyang vigor na sinasabi, no, yung kasiglahan, no, nanunumbalik po siya. Okay, ang sumunod naman ay pagkakaroon ng improvement ng kanyang pagtulog, no, yung sleeping pattern, ika nga. Kaya doon, pagdating doon sa talakayin ng indication, isa ito, ang masahe ay indicated po siya pagdating doon sa mga tao na mga insomniacs, no? Yung mga tao may ilang taon na silang hindi makatulog, wala silang maayos na pagtulog. And then reduces the job-related and post-traumatic stress, no. So yung mga gano, no, naiibsan yung mga anumang mga trauma, no, anumang mga pinagdaraanan ng isang tao. And then gumaganda yung kanyang mood, no, gumaganda yung kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. And then naiibsan yung feeling of anger. Kapag ang tao ay galit na galit siya over something, no, at nakaranas po siya ng maayos na pagmamasahe, particularly siguro yung mga isang oras na Swedish massage ng ganon, naiibsan yung ganang uri ng pakiramdam. Okay, ang sumunod naman ay ang pag-improve ng kanyang self-esteem. Ano ibig sabihin ng self-esteem? Ang self-esteem ay ito yung pagpapahalaga ng tao sa kanyang sarili, no? Kaya kadalasan ang dahilan ng pagkakaroon ng mga pagtatalo, pagkakaroon ng mga hindi magandang mga pag-uusap ay because yung self-esteem ng tao involved ay mababa, no? Ang kanyang pagpapahalaga ay mababa. Kasi kung ikaw ay medyo mataas yung pagpapahalaga, hindi mo yung papansinin yung mga ganung bagay, no? And then it helps is communication and expression, no? Pag sinabi
communication and expression, ito yung kakayahan natin mag-communicate. No? Kung ano yung nararamdaman natin, naiibsan, ito ay nababawasan. At kaakibat po dyan, yung pagganda ng kanyang lifestyle habits. No? Yung mga ikinikilos niya ay gumaganda. No? Nagkaroon ng hilig sa pag-exercise, pagkain ng mga masustansyang pagkain, pagpapahinga sa tamang oras, something like that. No? So, yun po yung nagagawa po niyan. At of course, kaakibat na yan, yung physical well-being ay gumaganda. And then, ito, ang aking gustong i-emphasize ay nagkakaroon ng naiibsan, yung yung touch aversion. Ano yung ibig sabihin ng touch aversion? Ang ibig sabihin ng touch aversion ay yung kanyang, yung level ng kanyang pagiging sensitibo. No? Kasi may mga tao, medyo aloof sila. No? Ayaw nila yung nahihipo sila, ayaw nila nadadampian sila, something like that. Pero kapag nakaranas po sila ng pagmamasahe at madalas ito nangyayari, ay unti-unti nababawasan, naiibsan yung binabanggit na o yung sinasabi ditong touch aversion or sensitivity. Okay? So ang sumunod naman ay increases academic ability. Naniniwala ba kayo roon? No, kapag ang tao ay madalas namamasahe, yung kanyang kakayahan, yung kanyang yung academic ability po niya ay mas nagiging nagkakaroon ng pag-ayos, no? Nagkakaroon ng improvement. No? Kaya ayun po, tama po 'yun, no? Pagkatapos ating klase, magpamasahe po kayo para lalo kayong tumalino. Anyway, so 'yun po, yung pagiging alert, kasama na rin po 'yun, no? So 'yun po, nagagawa po ng pagmamasahe kapag ang tao ay madalas na mamasahe, naging siyang mentally alert. And then yung kanyang mga emotional na pangailangan ay natutugunan, no? I love to share this story na lahat ng tao, lahat ng tao ay mayroong isang basic need, no? At ang basic need na yan ay yung need for touch. Lahat po ng tao ay kailangan po niya ng touch, no? In order for that person to survive. No? Kaya kung mapapansin ninyo, base sa mga pag-aaral, yung mga bata raw, yung mga sanggol na sinanay na magulang na nabi-breastfeed ay sila yung lumalaking mas malusog, mas matalino, and they are able to cope with life better. Yun po yung nagagawa po ng because of the human contact, Kaya ito po ay masasabi po natin na isa sa mga bahagi, isa sa mga benepisyo ng pagmamasahe sa katawan ng tao. Okay, so there you are. And then we still have time tutungo naman po tayo sa susunod na ating talakayin, and let's move to another slide. Again, as I said, this is a refresher course, so mabilisan natin pinag-usapan yung mga bagay na natalakay na natin sa nakalipas for a while. Ngayon naman, tutungo tayo sa susunod na discussion po natin. Ito ay patungkol sa indications and contraindications for massage. Ito ay matatagpuan sa pahina 127 hanggang sa 132 ng inyong manual. So ano yung ating matatagpuan dito? And by the way, pag sinabing indicated, ano pong ibig sabihin po nun, no? What do you mean by that? Massage is indicated in various situations and for a variety of reasons, no? Ito, pag sinabi natin indicated, ito ay iminumungkahi, ito ay nire-recommenda sa dito sa iba't ibang mga sitwasyon at sa mga iba't ibang kadahilanan, no? Bakit po massage? Bakit po maganda po ang massage bilang tugon sa mga ganitong situation? Sapagkat ito ay madaling maranasan at ito ay technically affordable. Mas mura po yan kaysa dun sa mga mga prescriptions na nagmumula sa mga doktor. So, ang susunod ay ano ang indication? Saan ini-indicate ang mga pagmamasahe? So, here in our list, makikita natin dito, number 1 ay ang yung pagkakaroon ng pagkakabahala. No? So, anxiety. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga challenges, di po ba? Maraming mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran na kung minsan ay hirap tayong mag-cope, no? Hirap yung ating katawan na masabayan yung mga pangyayari na yan, kaya nagkakaroon po ng anxiety. Okay. So, ang sumunod naman ay depression, no? Pag sinabi natin depression, ano po yung nangyayari sa tao? Ang tao po ay nagkakaroon siya ng withdrawal syndrome, no? Nagkakaroon siya ng pag-atras, no?
at hindi na siya, yun nga, hindi na din siya nakakasabay doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Kaya maganda po ang pagmamasahe. Katulad na banggit po natin, insomnia is one thing na kung saan ay prescribe po ang pagmamasahe, no? At ito ay dahilan ng hindi pagkatulog. And by the way, when you talk about insomnia, it normally happens to a person na hindi lang months kundi even years, no? Na nagkaroon siya ng problema sa kanya pong pagtulog. So, ang sumunod naman ay ang lumbago. Ano pa yung lumbago? Yung lumbago po ay pananakit sa ibang bahagi ng likuran, no? So, particularly dito sa lumbar, no? Mayroon siyang persistent na pain na nararamdaman. Ang sumunod naman ay yung myalgia. Ito yung pananakit ng kalamnan, no? So, ito ay nasa loob ng katawan ng tao. Mayroon siyang ganyang uri ng pakiramdam. Massage is one best method to address that kind of a concern. Ang sumunod naman ay myofascial pain syndrome or MPS. Ito ay lokal na pananakit ng kalamnan, neuralgia, yung pakiramdam ng tusok-tusok, no, sa ating mga ugat, no, pananakit ng ugat, at yung pagkakaroon ng paralysis, pagkalumpo, pagkakaroon ng Bell's palsy, yung paralisado na isang bahagi ng mukha ng tao, and then yung sciatica, yung pagkakaroon ng sciatic nerve inflammation. Alam naman po natin kapag ito ay nangyari, masakit po yan, no? It happened to me in the past na kung saan ay nagkaroon ako ng inflammation na aking sciatic nerve ay ilang linggo, ay hindi naman linggo kundi ilang araw po ako hindi makatulog halos, no, sa magdamag. At then yung tinatawag natin na pre and post stress syndrome, nabanggit natin to kanina. Ito po ay napakabisa, no, napakaganda po na gagawa po ng pagmamasahe. Okay, ngayon tutungo naman tayo kung may indication. Meron din tayong tinatawag na contraindication. So ano naman po 'yon, no? So balik-tanawin po natin yung ating pong discussion on the contraindication. When you say contraindication, this is normally against, no? This is normally something that the doctors or we are not allowed to do something, no? So yun po yung contraindication. So this may vary on the individual and specific health conditions, no? Kanya-kanya po 'yan. So ano yung mga conditions na to na contraindicated yung massage? Number 1 is the infection, number 2 is when you have the fever, number 3 ay nagkakaroon ng skin disorder, and then number 4 ay yung kamakailan ay nagkaroon ng injury o nagkaroon ng pagkabali, at number 5 is yung yung pagkakaroon ng cancer at marami pang iba. Okay, so yun po in general po ang mga contraindicated. Now, there is a big issue about the local and the systematically contraindicated. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi nating locally contraindicated, that means wag nating galawin yung area na affected, no? And that also means yung area na hindi affected ay pwede po nating masahiin. So kaya may ano siya, may i-confine lang po siya sa isang local area. Kung ano yung affected, wag mong galawin. Yung hindi affected, pwede mong galawin. So that simply means locally contraindicated. Now, when you say it is absolutely contraindicated, that means, as the word itself implies, ito ay, ibig sabihin nun, hindi pwede kahit nasa ang parte ng katawan, no? Sometimes this is also called as the systematically contraindicated. So, ayun po yun, no? So, yun. Tingnan natin kung alin dito po ang mga absolutely and locally contraindicated. Now, ang susunod ay mga halimbawa ng locally contraindicated. At ito ang yung tinatawag na abdominal diastasis. Ayan. So, yung pagkakaroon ng abnormal na paglaki ng tiyan, no? Hindi naman po ito dahilan po na sa schistosomiasis, pero just the same, no, ito yung kakaibang paglaki ng tiyan, no? And then ang sumunod naman yung pagkakaroon ng bukol, no, abnormal mga lumps, no? And then yung acne vulgaris, yung acne, no, sa mukha, athlete's foot, tinea pedis, the foot ringworm, or otherwise, or in Filipino tawag natin yan mga buni na yan, no? So ayun. And then ano pa, so makikita po natin dito, tumalon. Let's move to another slide. Tingnan po natin, ha. Nagkaroon ng sudden stop. Yeah, tulad ng binabanggit natin, refresher po ito. So, binabalik tanaw lang po natin yung mga early discussion na po natin.
at pananariwa po ito ng ano natin po para medyo magkaroon po tayo ng refresher. And by the way, antabayanan po natin, inintay ko po yung pagkakaroon natin ng kumpleto na ano, kasi ang bulk ang ating refresher course ay patungkol doon sa inyong gaganapin na mga practice tests, no? As we said, mataas ang mortality ng nakalipas na examination, hindi lang naman ito sa AHUSA kundi maging sa national level, no? Kasi ang nangyari po ang exam mostly according to reports is almost 80% is situational or analytical, no? Kaya kahit anong basa mo, kung hindi ka natutong magkaroon ng pag-a-analyze, ganun din, no? Kasi kung analytical, ang mga choices normally parang halos pari-pari yung sagot. But there's only one best answer. Ika nga, kayo yung ating tatalakayin in the next few meetings. Pag-usapan natin. But right now, ang ginagawa lang natin, nagra-rundown lang po tayo ng ating mga previous discussions and we'll try to take a look at some areas later on na kung saan tayo ay magkakaroon po ng ating focus na attention. Ika nga. So, tuloy po tayo. So, we're done with our discussion on the indications and contraindications. Ngayon tutungo naman tayo sa isang tuloy lang natin yung sa contraindications nga pala. Meron pa tayo ibang slides na nandito. Yan. Ito ay mas comprehensive, no? Mas comprehensive na presentation natin on the contraindication, although as I said, we will not be doubling more on this. Pasadahan lang po natin ng kaunti. So, let's take a look at that. Ayan, so this is with illustration, no? So makikita natin dito ano yung mga locally contraindicated. As we can see in the image here, ito yung sample natin ng abdominal diastasis, and then ito naman yung abnormal lumps, no? Yung hindi pangkaraniwang bukol na nakikita sa katawan ng tao. Acne vulgaris, ito naman yung acne sa mukha, athlete's foot, yun yung mga buni na yan, o mga lipunga. And then blister, ito yung local swelling, yun yung makikita natin. And then bruise, yung pasa na yan. And then ang sumunod naman ay ang sunog, no? So this is an example of first degree burn. You have the second degree and the third degree, the cubitus ulcers. Yan, yung pong halimbawa po niyan, or sometimes this is being known as the bed sore. And then yung pigsa, no? Folliculitis, yan, yung pigsa na yan. And then another one is fracture, kapag ang tao ay dumadanas, no, sa pagkabali ng kanyang buto. And by the way, there are many types of fractures that we have discussed in the past. At gayon din yung boil, no, yung pigsa. This is another form of a pigsa, no? Furuncle carbuncle. Ang hirap i-pronounce, no? Anyway, so iyan po ay isang uri ng pigsa, no? So herpes simplex is sometimes called disease, also known as isang uri po siya ng sexually transmitted disease, no? This is the herpes simplex, and we have here the local inflammation, usually result of an injury or infection na mayroong kaakibat na pain, may kaakibat na init, no, ng pamamaga. Yan, open wounds, ito naman ay mga sugat na bukas, no? Phlebitis, pamamaga ng ugat. And then we have the shingles, pantal sa balat, no? So yan po ay halimbawa ng shingles. Ito ay masakit na masakit. Ganon din po yung varicose veins. No? Pag sinabi natin varicose veins, ito ay pagkakaroon ng dilation, no? Pagkakaroon ng yung kumbaga minsan kasi tawag diyan spider vein, no? Pag sinabing spider vein, yung para siyang web ng net ng spider. At ito ay normally nangyayari kapag yung blood ay hindi na umaakyat sa puso, no? Nagkakaroon ng stagnation because humihina na yung mga valves ng blood vessel, no? Hindi niya na kayang pigilan, no? Hindi niya na nagkakaroon ng backflow. At yun ay nag-accumulate. Yun. This is an example of yung locally contraindicated, no? Ganon din yung wart. Okay, ito ay actually nakakahawa po yan. So, yun po yung example natin, katulad na banggit natin patungkol doon sa locally contraindicated. Now, what about the absolutely contraindicated? No? So, as we have mentioned kanina, pag sinabing absolutely, this is also systematically contraindicated. So, what do we mean by that?
what are the examples I should say, no? So ang mga example na yan ay cardiac arrest or myocardial infarction. Ito yung pagkakataon na kung saan ang puso ay biglaang ayaw nang gumana, ayaw nang mag-function. So absolutely contraindicated. Chickenpox, no? Ito yung bulutong tubig, no? Karaniwan to nangyayari sa mga kabataan, no? Kasi ang condition na ito ay dahilan po sa virus, no, na nasa katawan at nagkumakalat po siya. At ito po ay talagang nakakahawa. Ang sumunod naman ay contact dermatitis, isang uri na eczema. At ito ay nangyayari sa pamamagitan ng parang ito isang uri ng yung pagkakaroon ng contamination ng mga either yung mga feather, yung mga ibang mga substance, no, na nakaka-irritate at nagkakaroon ng ganitong klaseng eczema, no, dermatitis. At ang sumunod naman ay lagnat. Hindi pwede po yan, no? Kaya totally contraindicated po ang lagnat. Although there is some argument on this, no? There is some debate, I should say, on this, kasi some people are saying na kami ay mga manghilot, alam namin paano namin gagawa ng paraan yung mga fever na yan. But locally, if you look at the fever, normally this is a symptom of something that is deeper than the skin. No, so yun yung po yan, no, yung lagnat, no, karaniwan ito ay dahilan po ng mga harmful na mga microorganisms. At ito ang natin dito ay kailangan talaga dito isanggunin ito sa doktor kasi sila mas nakakaalam kung anong nararapat gawin. Ang sumunod naman ay German measles. Ito again is a highly contagious na uri ng viral disease. And then pagkakaroon ng gout, no, yung kikita naman natin, no, yung mga pamamanas ng katulad ng ganyan, no, sa swelling sa mga joints. And then hepatitis, no, ito naman ay inflammation ng liver. Ayun, hindi po ina-advise na ang pasyente ay mamasayin. Hypertension, this is very common, no, kapag mataas yung blood pressure ng tao, that means hypertensive, no. The normal range is 120/140, 140 to 120/80 to 90. Ganun po yung hypertension, no. Katulad na din dito, way beyond that is already hypertensive, no. So hindi pwedeng masahin yung tao na nagsasuffer ng ganitong condition. Another one is the influenza or sometimes known as flu. So hindi po yan sa advisable, no, kasi ang flu ay nakakahawa din po yan, no, and it affects the respiratory tract. Okay, so what else do we have here? Lice, no. So alam naman po natin, kapag kuto, mahirap pong kalabanin ang kuto. Hindi mo po nakikita yung kuto na yan. Hindi mo pa nararamdaman yung kuto na yan. Kasi maliit na maliit po yan, no? So nakakahawa po siya. So yan po, talagang contraindicated po siya. Absolutely contraindicated. Ganun po ang liver cirrhosis. Ito ay pagkakaroon ng damage ng liver. And then, of course, sumunod naman ay migraine, pagkakaroon ng sakit sa ulo. At yung sakit sa ulo na yan ay hindi lang karaniwang sakit sa ulo, kundi yung pain na mayroong kasama pang throbbing pain. Ika nga, no? So, mayroong pulsing sensation. So, yan, hindi po pwede po masahin yung client po natin, no? Kapag ang client naman po natin ay dumadaan sa AMS or multiple sclerosis, no? So, it affects the brain and the spinal cord. Kaya yun po, hindi po pwede po na kapag ang pasyente ay may MS, mamasahin po natin. Another example is the mumps, the bike, no? Yung bike na yan ay dahilan po niyan ay ang viral, no? May viral infection po yan. Kaya yun, hindi po siya advisable na pasahin ng pasyente. Pneumonia, ito yung ika nga sa Tagalog ay pulmonya, no? Inflammation of the air sacs, no? So kaya yun, hindi din po pwede mo sapagkat yung infection na yan ay nakakahawa din po, no? So other form of infectious diseases, no, halimbawa ng mga TB, yung mga ganun, no, so nakakahawa po yan, kaya talagang absolutely contraindicated. Okay, so ayun po yung ating pong talakayin on the various locally and systematically contraindicated, no, na condition sa katawan ng tao. Ngayon, ang sumunod naman ating pag-uusapan, let's take a look at this, is yung panghuli natin, patungkol naman ito sa issue ng wellness versus therapeutic, no? Kasi mayroong pong debate on that, no? Mayroong pong argument on that. So, let's take a look
at that for a while. Actually, ito na yung panghuling bahagi ng discussion natin dito sa fundamentals of massage. Kaya tingnan natin na maigi. Ano ba yung pagkakaiba at pagkakalintulad ng dalawa, no? Mahalaga po yan maunawaan natin kasi ito ay para medyo magkaroon tayo ng ng linaw, no? Ano ba yung limitations ng dalawa, no? When it comes to the wellness massage and the therapeutic massage. Okay, so let's take a look at this. Ano ang wellness massage? Wellness massage is essentially a type of massage that focuses on the promotion of overall physical and mental well-being, no? So ayun po ang wellness massage. What about therapeutic? Ang therapeutic is something like what? Ito ay may patungkol naman doon sa pag-address ng specific concern. Kung si wellness, generic yung approach, si therapeutic, specific, no? Specific siya. At tinutumbok niya yung complaint. Kung ano yung chief complaint ng client, doon siya tumutumbok, no? Kaya ayun po. So ang tanong is, saan ba ang pinakamahusay sa dalawa, no? Well, that depends. That depends kung ano yung preference ng client. Kung ang preference ng client ma-relax, then of course, ang kanyang pinakamaganda ay wellness massage, no? Kung siya naman ay mayroong ika nga, no, na recurring or yung chronic back pain, ika nga, eh, di doon ka pumunta sa therapeutic, no? Kasi mas forte nila po yung patungkol dyan. Okay, so let's have a comparison between the two. Pagdating sa customer relationship, ang tawag sa receiving end ng wellness is client, no? Ito naman sa therapeutic, ang tawag naman sa receiving end ay patient. So ganun po. Ang sumunod naman ay yung dominant paradigm. Ano yung dominant paradigm? Ano yung pinakabuod ng kanyang procedure, no? Ano yung kanyang pinaka-summary ng gawain na ganyan, no? Pagdating sa wellness, ang approach ay intuitive, no? Pag sinabing intuitive, sa pakiramdam ng therapist, no? Kung ano yung nararamdaman niya, no? Kung ano yung naisin ng client na nararamdaman niya. And then yung design niya na in-nurture, no? Ibig sabihin nun, talagang kinikare niya, pinapakita niya, no? And by trying to be sensitive doon sa preference ng client, yun po yung intuitive at nurturing. Pagdating naman sa therapeutic, ito ay scientific and problem solving. Kung ano yung concern, yung ina-address. May mga paraan na siyang nakalatag kung ano yung pwede niyang gawin, no? So that's all about the dominant paradigm. Ang sumunod naman, tingnan natin yung reason for treatment. Si client ay nagre-request kung ano yung gawin sa parte ng kanyang katawan. Whereas si therapeutic, yung wellness therapeutic massage ay nagkakaroon ng medical necessity, no? Ano yung dapat gawin given the certain condition, given this chief complaint coming from the client. Okay. The next one is sa focus. Ang focus ni wellness therapist is magkakaroon ng client satisfaction. Yung kanyang foremost goal, yung kanyang pinakalayunin. Whereas doon kay therapeutic, ito yung ano yung functional outcome, ano yung result na tutugon doon sa kanyang chief complaint na nabanggit. Okay, ang sumunod naman, termination of care. Kailan natatapos? Natatapos yung care kapag nami-meet na yung need ng client. Unlike dito sa therapeutic, nagkakaroon pa ng patuloy na medical improvement. No? Yun yung tinitingnan. No? Nag-i-improve ba yung condition? O ito ba ay lumalala? Ano ba dapat ma-intervention na mga gagawin? Yung mga things like those. Okay? Sa pagsasanay naman, when it comes to wellness, napaka-basic. No? Katulad ng ginagawa natin sa LMT, yung ating training sa training natin ng pagiging licensed massage therapist or LMT, basic lang po yung mga talakayin. No? Basic lang yung mga pag-uusap. And then, pagkatapos na complete na yun, may exam, then that's it. Magkakaroon ng lisensya. Pero, pagdating naman sa therapeutic, iba yun. No? Kasi therapeutic, aside from the basic, mayroon pong advanced lessons at mayroon pong mga OJT, mayroon mga practicum, ika nga, hanggang sa makomplete lahat ng yun, ay saka magkakaroon ng certification. No? So, ayun po yun. No? Sa physical demands naman, kapag wellness, medyo magaan-gaan, no? Unlike si therapeutic, medyo mabigat-bigat. At ang karaniwang biruan ay kapag wellness daw, ano lang po yun, no? Para kang, ano lang, no? Yung relax lang yung gano'n, no? Pero pagdating na daw kay therapeutic, talagang nagkakadiinan niya, kaya masakit, no?
Minsan maraming nagre-react sa kanilang nararamdaman, no, kasi napakasikip daw ng kanilang yung procedure, ika nga, no. Okay, so what else do we have here? Marketing model, business to business networking sa pamamagitan ng ang tawag na, pero almost similar naman po yan, no, kasi lahat naman yan ay maigi yan sa mga word of mouth, ika nga, no. So kung i-expect mo ma-relax ka at masarap yung nangyari sa iyo, then of course ikukwento mo yun sa iba. Unlike naman, tulad din naman po sa therapeutic, kapag ka gumaling ka sa iyong karamdaman, then you have a tendency to tell it to the others, and then yun nga, magkakaroon ng return client. Okay, so I think that's all about it. Yan na po yung ating mga discussion on this. And technically po, sa totoo lang, kompleto na po natin. Natapos natin na mabilisan yung ating discussion regarding doon sa fundamental concepts of massage, no? Pag sinabing fundamental, mga basic concepts and ideas, we started with our discussion on the history kanina, and then how it went on from the olden times, no, doon sa panahon po ng Ayurveda, ng traditional Chinese medicine, hanggang sa nag-gravitate siya, nag-move towards doon sa Greek type of healing method, no, hanggang sa kasalukuyan. And then pinag-usapan na rin po natin yung dalawang impact ng pagmamasahe, no, may dalawang effect, no. We have what we call as the physical and the psychological effect, no. So ano yung effect ng pagmamasahe doon sa pangangatawan ng ating pasyente, at ganoon din sa kanyang kaisipan, no, sa kanyang nararamdaman. And then we also move on towards our discussion kanina. Pinag-usapan na rin po natin yung mga indications, no, where massage is highly recommended, no. As we said, massage is excellent in giving mga initial na mga first aid remedies, no, sa may iba't ibang karamdaman ng ating mga clients. And then we move towards this what we call as the contraindications, no. So pag sinabing indication, meron ding tinatawag na contraindication, meaning to say hindi po nire-recommenda yung pagmamasahe. And when it comes to the contraindication, meron naman tayong dalawang kategorya, no. Ang kategorya na yan ay locally contraindicated, and we also have something like absolutely or systematically contraindicated. So we have discussed, no, in passing, nakita po natin yung what is locally and what is absolutely contraindicated. At panghuli, it's interesting to note na napag-usapan din natin yung ano naman yung pagkakaiba ni wellness as against the therapeutic massage. Ano yung kanyang similarities at ano yung kanyang dissimilarities. So these are the things that are very, very important for us to know, because as massage therapist, dapat malinaw sa atin kung nasaan po tayo, ano po yung tinatahak po natin na bahagi po ng ating pong wellness industry. Nandun ka ba sa wellness massage o nandun ka doon sa therapeutic massage? Okay? So, ayun po, dito po nagtatapos yung ating pong talakayin para sa araw na ito. This is, as I said, this is a review, and then this is the first part of the review. And by the way, nauna na-discuss pala natin kanina yung mga house rules. Ano yung ating mga house rules, ano din yung mga latest updated requirements coming from DOH, which I feel that everyone has to know. Otherwise, kasi yung nangyari sa nakalipas na examination natin ng August 14 to 18 ay maraming hindi nakapasa pagdating doon sa mga submission ng requirements, kasi napakahigpit po ng DOH, at saka hindi na po sila nagpabalik na mga documents, unlike po nung araw na nagpapadala tayo ng documents and then ibinabalik po sa atin, pero binago na po ng DOH yung lahat ng mga iyon. So maraming salamat. Asahan na po natin sa next na Saturday, same time, magsisimula po tayo mula sa alas 10 ng tanghali. Magkakaroon tayo ng break sa 11:30, and then patuloy tayo sa 12 o'clock and then sa 1 o'clock. So yun po, ang tabayanan po. Ang next na discussion natin ay tulad ng sinabi natin, will be tackling on kung kaya po natin, no, mabilisan pag-usapan po natin about the massage practice and massage application. Yun po yung ano natin, and in between magkakaroon po tayo na discussion on the latest trends on the examination. And by the way, as part ng ating pong pagsasanay ay
before we start with our class next week, magkakaroon po tayo ng short evaluation, and we will be doing that every time that we meet. Magkakaroon po tayo ng evaluation, and you will be able to see your tests, yung practice tests natin sa ating website, which is www.ausaonlineschool.com. Silipin po ninyo doon yung ating pong practice test na page na doon po natin ilalagay. No, limited po yung time element po niyan. Ibig sabihin noon, mayroon pong siyang panahon lang po na pwedeng sagutin, and then the moment na narating po yung expiration, nati-terminate na po yung diagnostic test na yan. Okay? So, tayo po ay muli nagpapasalamat sa lahat, no? And ito ay gagawin po natin ng video. Panoorin niyo po sa video for those who were not able to make it, and see you next Saturday. God bless and arigato gozaimasu.